it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay, talaga? Siyempre, Eh, teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. So, it's so sad. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Diba? Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalas ka na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga ka-clear, in fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga ka-clear na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Yung mga joke na lagi niya sinasabi, since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat ng nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa.